Inaasahan mong sisikat ito, pero hindi mo inasahan na magiging ganito kasikat. Hindi na ito pagnenegosyo. Ito ay parang eksena sa Spring Festival Travel Rush. Nang makita ng mga tao na binubuksan ng roll-up door. At sa sandaling lumitaw ka, biglang umugang ang malakas na sigawan at kaguluhan. Lumabas na ang boss. Siya nga talaga, katulad niya sa video. Boss, bigyan mo ako ng isang order ng Buddha jumps over the wall. Boss, ako ang una sa pila. Hindi mabilang ng mga sigaw. Bigla kang napalibutan ng mga flash ng camera at lente ng cellphone. Nakatayo ka lang sa pinto na parang tulala. Pakiramdam mo'y umiikot ang iyong mundo. Dumating na ang swerteng bumagsak mula sa langit. Pero ang tanging nasa isip mo ngayon ay, punyeta, paano ko haharapin ito? Huminga ka ng malalim. Tumalikod ka at bumalik sa tindahan. Mula sa ilalim ng estante, kinuha mo ang isang handheld na megaphone. Mga kaibigan, mga katropa, salamat sa inyong lahat sa suporta. Pero sa sitwasyon ngayon hindi pwede para sa lahat. Pumili muna kayo ng maayos. Kapag maayos na ang pila, hindi nakakaabala sa trapiko, walang siksikan, saka kami magsisimulang magbukas. Alam na alam mo, sa sitwasyon ngayon, kapag naglakas loob kang magpapasok ng kahit isang tao, siguradong magkakagulo ang mga nasa likod. Itong uri ng trabahong walang utang na loob. Hindi mo gagawin. Mas mabuting ipasa na lang ang bola sa kanila mismo, gaya ng inaasahan, pagkasabi mo niyan. Ang mga taong kanina'y medyo nagkakagulo. Agad na kusang loob na nag-ugnayan sa isa't isa, sa tulong ng ilang masigasig na kuya, at ng mga pulis trapiko na dumating. Kahit na medyo liko-liko, pero masasabing maayos pa rin ang mahabang pila. Sa wakas ay nabuo sa 1 Siang Street. Kasabay nito, sa loob ng opisina ng Departamento ng Propaganda ng lungsod ng Hangzhou. Naging mainit din ang kapaligiran. Isang nasa katanghaliang gulang na mukhang lider ang nakakunot ang noo, habang tinitingnan ang ulat ng datos sa kanyang kamay. Xiao Wang, anong nangyayari sa datos ng pagdagsa ng turista nitong mga nakaraang araw? Bakit biglang tumaas ng ganito? Pero ang mga tourist spots sa ating lungsod, walang gaanong pagbabago sa daloy ng mga tao. Isang staff na tinatawag na Xiao Wang. May bahid ng hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, at ekspresyong hindi mo malaman kung matatawa o maiiyak. Leader, hindi sila narito para magturista. Ang mga taong ito ay pumarito para mag-check-in sa isang hardware store. Lalong kumunat ang noo ng leader. Anong mayroon sa isang hardware store para puntahan? Huwag mong sabihin sa ating lungsod ng Hangzhou. May bagong bukas na industrial tourism project na hindi ko alam. Dali-daling iniabot ni Xiao Wang ang telepono. Ang pinapalabas dito ay ang viral na store visit video ni Old Tang. Kinuha ng leader ang cellphone. Pinanood niya itong mabuti mula simula hanggang dulo. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mula sa pagtataka sa simula, unti-unting naging pagkagulat, at sa huli ay naging hindi mapigil ang pananabik. Hinampes niya ang mesa, at tumayo. Isang henyo, ito ay isang pagkakataong bigay ng langit. Agad-agad na nagbigay ng utos ang leader. Dapat nating samantalahin ang pagkakataon. Dapat nating palakasin ang promosyon. Kumpirmahin muna natin ang totoong sitwasyon. Pagkatapos ay agad na mag-follow up ang promotions department para i-report ito. Ang Lake Kai Hardware Store ay gagawin nating bagong business card ng lumang distrito ng lungsod ng Hangzhou. Pagkatapos ay hayaan ang Departamento ng Transportasyon na makipagtulungan. Magdagdag ng mga tauhan. Siguraduhing maayos ang daloy ng trapiko sa paligid ng 1 Siang Street para sa Lake Kai Hardware Store sa panig ng kultura at turismo. Agad na magdisenyo ng isang tourist check-in route na nakasentro sa Lake Kai Hardware Store upang gabayan ang mga turista sa ating iba pang mga lugar ng konsumo. Mabilis na tumugon ang bawat departamento. Sa ganito kalaking traffic, kailangan ding makibahagi ng lungsod ng Hangzhou. Samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito, kahit na ito ay isang maliit na sandali lamang ng kasikatan. Hinding-hindi natin ito dapat palampasin. Samantala sa iyong panig, ay sobrang abala ka na. Mahigpit mong ipinapatupad ang iyong sariling mga patakaran sa purchase limit. Pagkatapos magserbisyo sa 10 customer para sa bawat malaking kategorya, maglalagay ka ng marka sa maliit na blackboard sa pinto. Sold out na ang food and beverage category para sa araw na ito. Ang mga customer na hindi nakabili ng anuman, ay hindi naman nagmamadaling umalis. Marami sa kanila, nag-check-in na lang sa isang kalapit na hotel, para bumalik kinabukasan. Oras ng pagpila, mga hotel sa paligid ng 1 Siang Street. Tumaas ng ilang porsyento ang occupancy rate. Naging abala ka mula umaga hanggang gabi, hanggang sa paglubog ng araw. Matapos ihatid ang huling customer na bumili ng hardware, saka ka lang nakahiga sa upuan para makahinga. Kahit pagod na pagod ang katawan mo, pero sobrang ganado naman ang diwa mo. Kasalukuyang balanse ng business points ay 103,520 puntos. At sa page ng system upgrade, may nakakasilaw na liwanag, puno ng pananabik. Pinindot mo ang maliit na pulang tuldok. Congratulations host, matagumpay na na-upgrade ang system wall sa level 2. Fine Goods Department Store, pinalawak ang katalog ng produkto. Ang single item value limit mula sa 1,000 Longwo currency, tinaas sa 100,000 Longwo. Pag-upgrade ng espasyo sa warehouse, na-unlock ang shop modification function, na-update ang skill mall, habang tinitingnan ang nakakahilong listahan ng mga bagong feature. Umilis ang paghinga mo, kahit anong item na mas mababa sa 100,000. Pagbabago sa tindahan, ang galing ng future tech. Binuka mo ang iyong bibig. Gusto mong sabihin ang iyong nararamdaman.
Pero matagal kang hindi nakapagsalita. Sa huli nalaman mo, na may dalawang salita lang na pinakaangkop. Para may larawan ang lahat, bigla kang tumayo mula sa upuan. At tumakbo papunta sa pinto ng warehouse. Nanginginig mong itinulak ang pinto. Sa sumunod na segundo ay natigilan ka. Nakita mo sa iyong harapan, ang isang napakalaki, na purong puting espasyo na walang katapusan. Mga hanay ng magkakatulad na metal shelves ang nakatayo, umaabot hanggang sa kailaliman ng espasyo. May iba't ibang mga etiketa na nakadikit dito ayon sa kategorya. Ang buong napakalaking espasyo ay malinaw na nahahati sa iba't ibang mga lugar. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang roll-up door ng tindahan sa labas. Isang malakas na katok sa pinto. "Excuse me, kayo po ba si Boss Juan ng Leikay Hardware Store? Kami po ay mga staff mula sa Hangzhou City Propaganda Department. Mayroon kaming gustong pag-usapan sa inyo," sabi ng tao sa labas, habang isinisingit ang isang work ID sa ilalim ng siwang ng pinto. Inulot mo ang ID at tiningnan. Opisyal na dokumento nga pala. Hindi ka nagatubili. Nagmamadali kang tumakbo para buksan ang pinto. Sa labas ng pinto, may dalawang staff na nakasuot ng formal na damit. Ang namumuna ay si Xiao Wang na nanonood ng video sa opisina noong nakaraang araw. "Boss Juan, kumusta?" "Hello Xiao Wang, masigla mong iniabot ang iyong kamay. Pasensya na sa abala, ganito kasi iyon. Ang inyong maliit na tindahan ay nagdulot ng malaking ingay sa internet kamakailan. Sineseryoso ito ng ating lungsod. Kaya gusto naming kumatawan sa gobyerno upang makipagtulungan sa inyo sa ilang promotional na gawain. Upang ang lugar ninyo ay maging bagong tatak ng ating Hangzhou Old City District. Narinig mo na ang gobyerno mismo ang lumapit para mag-promote. At ganito pa kalaki ang suporta. Siyempre kailangan mong tanggapin ito ng buong puso. Welcome, welcome. Hali kayo, pasok." Pagkapasok ni Xiao Wang sa tindahan, diretsahan siyang nagsalita. "Boss Juan, bago tayo magtulungan, ayon sa proseso, kailangan muna naming i-verify kung totoo ba ang sinasabi online tungkol sa lugar ninyo, na kaya nitong magkaroon ng kahit ano. May kinalaman ito sa katotohanan ng ating susunod na promosyon. At pagiging kapanipaniwala, nang marinig mo ito, natuwa ka. Ito ay parang gobyerno na mismo ang nag-abot sa iyo ng pera at publisidad." Ikinumpas mo ang iyong kamay. "Walang problema, sige, subukan mo. At para ipakita ang aking sinseridad, at para ipagdiwang ang pag-upgrade ng maliit kong tindahan ngayon, i-update ko ang mga patakaran. Mula ngayon, pumili ka ng kahit anong item na mababa sa 100,000 yuan." Medyo nagtaka si Xiao Wang nang marinig ito. 100,000, Boss Juan. Naaalala ko noong nagla-livestream kayo. Ang sabi niyo po ay 100,000 yuan pababa. Napangiti ka. Iba na noon, iba na ngayon. Kailangang makita ng mga boss ang kakayahan at sinseridad ko. Di ba? Tumango si Xiao Wang sa kanyang isipan. Ang tapang ng batang boss na to. Nagsimula siyang mag-isip-isip, mga bagay na pasok sa 100,000. Masyadong malawak ang pagpipilian, mula sa maliit na karayom, hanggang sa isang kotse. Halos sakop na lahat ng pang-araw-araw na bilihin. Hindi siya naniniwalang mayroon ka talaga ng lahat. Napakalaki siguro ng kinakailangan sa likod nito. Isang nakakatakot na stock ng mga paninda at supply chain system. Nagpa siya si Xiao Wang na subukan ka muna. "Boss Juan, may motor ka ba rito?" "Meron." Isang salita lang ang isinagot mo. Tapos tumayo ka lang doon habang nakangiting nakatingin sa kanya. Walang kahit anong dagdag na kilos. Matagal naghintay si Xiao Wang pero hindi ka pumunta sa bodega para kunin ang produkto. Kaya hindi niya napigil ang magtanong. "Hindi ba dapat ilabas mo para makita?" "Siyempre pwede. Pero ayon sa patakaran ko, kapag pinili, kailangang bilhin. Kung bibilhin niyo po talaga, saka ko lang maibibigay ang presyo at kukunin ang item." Natigilan din si Xiao Wang. Magbayad muna bago makita. Sinusubukan lang naman kita. Bawal ba? Hindi pwede. Malinaw ang sinabi mo. Isang disenteng motor. Kapag kinuha mula sa System Mall, aabutin yan ng 10,000 business points. Tungkol naman sa pagbebenta ng motor, kailangan ba ng kaukulang mga kwalifikasyon at dokumento? Hindi ka man lang nag-aalala. Basta sapat ang mga sales points. Ang system na ang baalang umayos para sa iyo. Nang marinig ito, napaisip din si Xiao Wang. Limitado kasi ang budget niya sa biyaheng ito. Hindi niya kayang bumili ng isang motorsiklo. Bigla siyang napaisip, at nakabuo ng isang plano. "Ayaw ko ng mahal. Pwede na siguro kahit yung mga mura lang. Sakto, magluluto pa ako pag-uwi mamaya." Tumikim siya. Sinabi niya sa boss na hindi na pala siya kukuha ng motorsiklo. "Bigyan mo na lang ako ng 2 kilong celery, 4 na kilong liempo, at saka isang grass carp na halos 1 kilo. Ang pagsubok na ito ay simple at mura. Pwede ko pa itong gamitin pag-uwi. Isa pa, hindi nakapagtataka kung may motorsiklo sa isang hardware store. Dahil maituturing din itong makinarya. Pero kung makakapaglabas ka ng buhay na isda at sariwang gulay, mas mapapatunayan niya ng kakayahan mong magkaroon ng kahit ano. Kung talagang kaya mong ilabas kahit ang mga ito, nangangahulugan iyon na ang mga susunod na partnership project ay pwedeng-pwede